Sa PESI, hindi lang namin pinaniniwalaan ang 7 cooperative principles. Isinasabuhay namin ito. Mula sa pagtulong sa maliliit na kooperatiba, pagpapalakas ng aming mga miyembro, at pagpapaunlad ng komunidad, hanggang sa edukasyon at pagkakapantay-pantay, ito ang tunay na diwa ng kooperatiba. Samahan ang ating PESI Board of Directors sa 7 Cooperative Principles, ang pundasyon ng ating misyon, ang puso ng ating paglilingkod para sa mga miyembro, komunidad at bansa. Ang unang prinsipyo ng pagkooperatiba, open and voluntary membership. Ito ay nagsasaad na ang anumang kooperatiba ay bukas para sa lahat ng taong gustong maging kasapi at handang tumupad sa kanilang mga responsibilidad bilang miyembro, anuman ang kasarian, lahi, relihiyon o paniniwala. Ang bawat isa ay may pantay na karapatan na sumali. Ang pagiging miyembro ay voluntaryo at hindi sa pilitan. Mahalaga rin na nauunawaan ng bawat miyembro ang layunin at obligasyon at benepisyo ng pagsapi ng kooperatiba. Pinangangalagaan ng prinsipyong ito ang kalayaan ng bawat isa na pumili ng kanilang naisalihan. Sa ganitong paraan, naging inklusibo at patas ang kooperatiba para sa lahat ng interesadong makibahagi. Tinataguyod din ito ang demokrasya at pagkapantay-pantay sa pamayanan. Yan ang unang prinsipyo, open and voluntary membership. Democratic Members Control o pantay na pamamahala ng mga miyembro. Ito ay isang pangunahing prinsipyo na tinitiyak na ang lahat ng miyembro ay may pantay-pantay na bahagi sa paggawa ng desisyon. Ang ganitong pamamahala ay kadalasang nagbibigay daan para sa isang maayos at matagumpay na organisasyon. Ang ilang pangunahing katangian ng demokratikong kontrol sa isang organisasyon ay ang sumusunod. Una, one member, one vote. Anuman ang laki ng kapital, ang bawat miyembro ay may pantay-pantay na boto sa mga desisyon. Ito ay upang tiyakin na hindi nakasentro ang kapangyarihan sa mga members na may malaking kapital. Pangalawa, direct participation. Hinihikayat ang mga members na aktibong makisali sa pagbuo ng mga desisyon, pagboto sa mahalagang issue, at maging kumandidato sa mga posisyon ng pamumuno. Pangatlo, accountability. Ang bawat leader ng kooperatiba ay nararapat lamang may pananagutan sa lahat ng mga miyembro. Natiyakin na ang lahat ng kanilang aksyon ay sumasalamin sa interes ng buong organisasyon. Pang-apat, transparency. Kadalasan, may mataas na antas ng transparency ang kooperatiba kung saan ang impormasyon ng lahat ng aktibidad ng organisasyon, kalagayang pinansyal at mga desisyon ay madaling makuha ng mga miyembro. At panglima, inklusibong pamamahala. Ang kooperatiba ay kadalasang nakatuon sa paggawa ng espasyo na may kasamang iba't ibang boses at opinyon sa pagbuo ng desisyon na tinitiyak na ang lahat ng members ay kabahagi ng proseso. Sa pangkalahatan, sa pamamagitan ng demokratikong kontrol, nagiging mas makatarungan at napapanatili ang isang organisasyon na nagsisilbi sa interes ng lahat ng miyembro, hindi lamang ng iilang tao lang. Ito ang principle ng Democratic Members Control. The third cooperative principle, members' economic participation. This puts emphasis on the financial involvement of members in the cooperative. It means that members actively contribute to the cooperative's capital, share in its economic benefits, and have a say in its financial decisions. Sa isang kooperatiba, ang mga miyembro ay nagdadagdag ng pondo sa pamamagitan ng pagbabayad ng share capital, pagkakaroon ng savings, pagtatangkilik sa serbisyo at produkto ng kooperatiba para maging matatag at sustainable. Anumang kitain ng kooperatiba ay ibinabahagi sa mga miyembro ayon sa proporsyon ng kanilang pagtatangkilik o transaksyon sa mga serbisyo at produkto nito.
Mga miyembro ang magiging susi sa tagumpay ng ating kooperatiba at makakamit natin ito sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagtangkilik sa serbisyo at mga produkto nito. The fourth cooperative principle is autonomy and independence. Sa kooperatiba, ang autonomy at independence ay dalawang mahalagang prinsipyo. Ang autonomy ay nagbibigay ng kakayahan sa isang kooperatiba na magsagawa ng mga aksyon nang hindi nagpapailalim sa mga eksternal na puwersa. Ang kooperatiba ay may karapatang pamahalaan ang sarili nitong operasyon, patakaran at policies. Ang independence na nagmula sa Latin word na reservati na tumutukoy sa kalayaan ng isang kooperatiba mula sa anumang uri ng kontrol na maaaring magdulot ng interes o mga desisyong hindi makikinabang ang mga miyembro. Sa pangkahalatan, ang prinsipyong ito ang nagpapalakas sa isang kooperatiba upang magdesisyon para sa ikabubuti ng mga miyembro at hindi makompromiso ng panglabas na interes. Yan ang autonomy at independence. The fifth cooperative principle is the education, training, and information. To run a cooperative effectively, it is essential to promote and spread education. Everyone involved in the cooperative, members, employees, elected officers, needs to be well informed about its operation, purposes, and responsibilities of each role. However, education should not be limited to the cooperative's internal members. It should also be able to reach out the surrounding community and the general public. A cooperative should be able to offer livelihood seminars that will help improve their economic status and other worthwhile trainings that will spread awareness. Mahalaga ang edukasyon sa kooperatiba. Dahil dito, napopromote natin ang pag-disseminate ng information and update sa mga members. Overall, ongoing education is crucial in cooperatives' effectiveness. Regardless on outreach efforts, the main goal is to deepen understanding of cooperation and emphasize its benefits. The sixth cooperative principle is the cooperation among cooperatives. This refers to the principle that different cooperative organizations, regardless of their specific identity and location, work together to mutually support each other, share knowledge, and leverage collective power to achieve greater economic and social impact. They also support local economies and deal more effectively with social and community needs. They become one united voice to advocate for cooperative principles, ideas, and policies. Cooperation among cooperatives can be developed by building relationships between cooperatives through conferences, online platforms, and regional associations. In summary, cooperatives need to interact with one another, join hands, collaborate, and work together in order to thrive, grow, and develop. Yan ang kahalagahan ng cooperation among cooperatives. Seventh cooperative principle is concern for community. The principle focuses on the ideas of the cooperative works, sustainable development of their community through policy supported, adopted, and accepted by their members. Isa po ito sa basihan kung bakit natin matatawag na matatag at matagumpay ang isang kooperatiba, ang magkaroon ng malasakit sa community. Ang lahat pong kooperatiba sa bansa ay exempted sa tax. Subalit, kailangan nilang tumulong at tumugon sa pangangailangan ng mga mamamayan sa isang community, lalong-lalo na ang community na nasa laylayan ng lipunan. Serbisyo at malasakit sa mga miyembro at komunidad ay mga bagay na nag-aangat sa mga kooperatiba. Cooperative have a big role in creating a better community, a better place, and a better world. Yan po ang ikapitong principle ng cooperative, concern for community.